Magmumungkahi ako sa iyo ng isang ehersisyo na routine at ilang mga payo na makakatulong sa iyo na labanan ang mga problema sa sirkulasyon. Pinakamaganda, magagawa mo ito sa lugar ng hindi halos gumalaw. Ako si Marcos Sacristan, ang paborito mong pisyoterapista, at abot kamay mo ang pisyoterapiya. May access ka sa 500 plus videos gamit ang app ko. I-download ito sa kanang itaas ng screen. Maaaring hindi ka pinapayagang kumilos sa trabaho o baka naghihintay ka lang sa pila at di makalakad. Kahit anong pagkakataon ay magandang gamitin para gawin ang mga ehersisyong ito. Magsisimula tayo mula sa pinakamalayo hanggang sa pinakamalapit. I-activate natin ang mga kalamnan ng paa. Bukong-bukong, binti, tuhod, hita at puwit. Kaya bago tayo magsimula, inirerekomenda kong pumwesto ka sa tabi ng isang upuan, pader, o anumang bagay na pwede mong sandalan dahil posible kang mawalan ng balanse habang ginagawa ang ilan sa mga ehersisyo. Sige, sisimulan natin sa malalalim na kalamnan ng paa gamit ang paggalaw ng mga daliri. Ihatid ang paa palapit sa iyo, tapos itulak pababa sa sahig habang kinukuyom ang mga daliri. Itataas mo ang dulo ng paa at mga daliri, tapos ibababa mo sila sa sahig at kukuyumin. Pataas at pababa. Gusto mong pisilin ang sahig ng todo lakas. Itaas, hawakan sandali, tapos ibaba sa sahig. 3 na nagawa, tapusin natin ang 20. Ang simpleng galaw na ito ay magpapagana sa lahat ng malalalim na kalamnan ng mga paa na siyang unang mahalagang hakbang para mapagana ang sirkulasyon mula sa pinakamalayo hanggang sa pinakamalapit. 7 na, 8 na. Pinakamaganda rito, magagawa mong mag-ehersisyo nang hindi napapansin ng iba dahil natatakpan ng iyong sapatos o tsinelas ang iyong mga daliri sa paa. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Labimpito, 17, 18, 2 na lang, 19 at 20. Pag nailabas ang paa at na-activate ang malalalim na kalamnan, lilipat tayo sa binti sa pagtayo sa dulo ng mga daliri ng paa. Sunod, ilapat ang sakong at itaas ang mga daliri ng paa. 1 ulit. Nagawa natin ang 20 na parehong ehersisyo. 2, 3. Mahalaga ang ehersisyong ito dahil pinapagana nito ang ating binti. Ang binti ay tinatawag na pangalawang puso dahil ang puso ang nagpapadala ng dugo sa katawan, ngunit walang tiyak na paraan para maibalik ang lahat ng dugo mula binti pabalik pataas laban sa gravity. Ang binti ang nagsisilbing pangalawang puso na nagpapapump ng dugo pataas, kaya mas nagiging maayos ang sirkulasyon. Kaya napakahalaga ng paglalakad kapag matagal kang nakatayo o nakaupo, dahil ang simpleng galaw na yon ay nagpapagana sa mga binti at nagpapabuti ng sirkulasyon. Sa tingin ko nasa 11, 12, 13, 14, 15, 16 na tayo. Labimpito, 18, 19 at 20. Sige, sa susunod na ehersisyo kailangan lang ng maliit na hakbang. Pwede itong bangketa, libro o kahon.
Anumang bagay na 10 to 15 sentimetro ang taas at maaaring tapakan. Nakuha ko ang ilang laruan sa konstruksyon ng anak kong babae na nasa sala. Ang ehersisyong ito ay pag-unat ng binti na makakatulong tapusin ang pag-drain ng bahagi nito. Ilagay mo ang libro, piraso o iba pang gamit sa sahig. Magsisimula tayo sa kaliwang paa. Ipatong ang paa sa hadlang ng sabay ang sakong at harapan ng paa. Gamit ang upuan bilang suporta. Iusog ang kabilang binti hanggang malampasan nito ang paa mong nakasuporta. Sa akin ay kaliwang paa. Ang posisyong ito ay nagdudulot na ng kaunting pag-unat sa likod sa itaas na bahagi ng binti, lalo na sa likod ng tuhod. Ganyan dapat ang nararamdaman mo. Kung hindi mo ito nararamdaman, ilagay ang kanang binti ng mas pasulong at yumuko pa para lumiit ang anggulo ng paa at binti. Kaya mas madadagdagan ang pag-unat. Gawin natin ito ng 45 segundo. Nakasampung segundo na tayo. Dalawampu, tatlumpu, 40, 44 at 45. Ayos, magpapalit tayo ng posisyon. Ililipat ng kaunti ang mga piraso para mas makita ninyo sa kamera ng mga paa at muli nating ilalagay ang sakong na nakatukod, pati ang pad ng mga daliri ng paa ay nakatukod din. At ang gagawin natin ay iusog ang kabilang paa hanggang maramdaman ang pagkapit o paghatak sa likod ng tuhod sa itaas na bahagi ng binti. Umabante hanggat kaya para mas sumara ang anggulo ng binti at paa. Kung di paramdam ang paghatak, yumuko pa o gumamit ng mas mataas na kahon o libro para mas maganda ang stretch. Hawakan ito ng 45 segundo, 10 segundo na ang lumipas. Dalawampu, tatlumpu. Apat na po at 45. Perpekto. Kunin ang mga piraso at ilagay malapit sa iyo para magawa natin ito bukas. Ang susunod ay isang kombinasyon ng pag-unat ng quadriceps at paggalaw ng bukong-bukong. Para dito, ituloy nating gamit ang kanang binti. Hawakan mo ang bukong-bukong mula sa likod at ilapit ang sakong hanggat maaari sa puwitan. Ibaba mo ng kaunti ang iyong kamay para ito ay mapunta sa antas ng iyong shin, ibig sabihin ang bukong-bukong ay malaya. Bakit? Kasi paiikutin natin ang bukong-bukong. Muli, sumandal ka sa isang bagay dahil posible kang matumba. Mula rito, napakasimple lang. Ang gagawin natin ay paikot palabas. 3, 4, 5, 10, paikot palabas. 6, 7, 8, 9, 10. Pagkatapos, 10 paikot din sa kabila, papaloob. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 at 10. At palitan natin ng paa. Dalhin muli ang bukong-bukong, ang paa papunta sa puwitan, ibaba ng kaunti ang suporta ng kamay para maging malaya ang bukong-bukong at mula doon gawin ang mga galaw palabas. 10 paikot palabas. 4, 5, 6, 7, 8, 9 at 10. At 10 paikot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 at 10. Ayos, ilapag ang paa sa sahig. Nang hindi masyadong lumalayo sa pinagsasandalan mo,
Gagawa tayo ng pagbaluktot ng tuhod sa pamamagitan ng paglapit ng sakong sa puwitan. Kanan na bahagi, kaliwang bahagi. Kanan, ilang segundo, tapos kaliwa. Magpapalit-palit at magpapatuloy tayo. 30 ulit na nagbibigay sa atin ng kabuuang 15 sa bawat binti. 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Labing walo, 20, 24, 26, 28 at 30. Ayos lang, kumusta ka? Medyo nakapagpahinga na ba ng kaunti ang mga binti mo? Ngayon, itutuloy natin gamit ang kanang binti. Ilapit natin ito sa dibdib at yakapin ng mahigpit hanggat maaari para mapiga ang binti laban sa hita. At panatilihin natin ito ng 45 segundo. Kung nahihirapan kang magbalanse, mas mabuting sumandal ka sa upuan, pader, o kung saan pwedeng sandalan para hindi matumba. Nakasampu na tayo. 20 na. Ang mahalaga dito ay hindi talaga ang ilapit ng husto ang tuhod sa dibdib, kundi ang siguraduhin na ang binti ay nakadikit at nakapipi sa likod ng hita. 30, 40. At 45. Kung nahihirapan ka at may maliit na bangkito o upuan, pwede mo ring itong gawin dito. Ipatong ang iyong binti at umusad hanggat maaari para magdikit ang bahagi ng binti sa likod at ang bahagi ng hita, ang likod ng binti, at mula doon panatilihin ito ng isa pang 45 segundo. Kung wala kang mapagpapatungan para hindi ka mawalan ng balanse, sumandal ka na lang sa upuan at ilapit mo ng husto ang binti mo sa iyo. Sige, 45 segundo pa. May 10 na tayo. 20. Tatlumpo, 40. At 45. Ayos, tatapusin natin sa huling ehersisyo. Isang magandang ehersisyo na magpapagana sa bahagi ng hita at puwitan. Tulad ng nakita mo, nagtrabaho tayo sa mga paa, nagtrabaho tayo sa mga binti, mga guya, at ngayon naman ay oras na para pagtrabahuhin ang buong itaas na bahagi ng mga binti para tapusin ang unti-unting paglabas ng dugo na ginawa natin mula paa-paakyat sa dibdib. Simple lang ulit, sumandal sa paboritong bagay para di matumba at yumuko ng tuhod. Gaano karami? Hanggang saan mo kaya? Hindi mo rin naman talaga kailangang umabot hanggang sa sahig. Basta na kahit kaunti lang, basta malapit sa 60 degrees ibig sabihin, dito banda, sapat na yon. Hindi kailangang bumaba ng husto. Uulitin natin ng 15 beses ang squat ng sabay-sabay. Ibuka ang mga paa ng kasing lapad ng balikat, yumuko tayo sa pamamagitan ng pagbaluktot ng balakang, itulak ang puwitan paatras, maghintay ng 1 segundo at tumayo ulit. Gagawin natin ito ng 15 beses. Meron na tayong 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
12, 13, 14, 15.
At 15. Ibinibigay ko sa iyo ang aking taos-pusong pagbati sa pagtatapos ng mga ehersisyo kasama ko. Bago ka umalis, gusto kong bigyan ka ng ilang dagdag na payo. Ang pinakamahalaga ay iwasan ang manatiling nakaupo o nakatayo lang buong araw. Kaya tuwing may pagkakataon ka, maglakad-lakad ka kahit kaunti. Makakatulong ito para umakyat ang dugo mula sa mga binti papunta sa mga hita at balakang. Siyempre, kung maaari kang umupo, mas mabuti. Kung wala kang eksaktong lugar na maupuan, maaari kang sumandal sa pader gaya ng ipinapakita ko sa screen. Kung kailangan mong tumayo ng matagal sa isang lugar, maglagay ng maliit na libro sa sahig gaya ng itinuro ko para mailipat ang bigat ng katawan sa isang binti at makapagpahinga ang mga kalamnan at mapabuti ang sirkulasyon. Kung nakaupo ka buong araw sa trabaho, naisip din kita. Panoorin ang video na ito kung saan ipapaliwanag ko ang ilang ehersisyo para mapabuti ang sirkulasyon. Salamat sa pagtapos kasama namin. Sana nagustuhan mo ang video na ito at bumalik ka rito tuwing gusto mong pagandahin ang iyong sirkulasyon. Huwag kalimutang magpasalamat sa akin sa pamamagitan ng pagbabahagi nito at pagbalik paminsan-minsan sa channel.